Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ako po si Paul Pizzo ng Hap and Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin. Yung barangay at saka sityo, tawag na lang po kayo sa screen. Nandyan naman po yung cellphone number ko at saka yung Facebook account ko nandyan po sa overlay. Nandyan po sa screen. So ngayon, meron po akong bisita. Galing po ng Cagayan, de Oro. Nakarating siya 19. Nandun po siya ngayon sa Claver, Surigao, Municipality of Claver, Surigao del Norte yun. Tayo po yung magbiyahe ng mga 1 hour. So, puntahan po natin siya kasi brad ko din siya. Ako pong nag-accommodate sa kanya yung nag-house siya dahil may, alam nyo na, para at least hindi na natin, dahil sobra pong stricto si YouTube at saka si Meta or si TikTok. Yan kailangan na mag-follow po tayo ng rules and guidelines po nila. So, ganun. So, i-meet po natin si Idol Galen Pacturan. Yan. Excellence endorser. Yan. Warhawk endorser. Yan po ang puntahan po natin. Dahil ako'y bumibili din sa kanya ng manok, kaya nga nagkakilala kami. So, nagkataon na kinumbita po siya. So napadpad po siya dito, napunta sa area po natin sa Surigao del Norte. So piniplease po natin siya dahil na nagpatulong kung saan po siya makahouse. So binibigyan ko po siya ng magandang lugar na para at least yung manok niya makarecover kagad. So ngayon, nandun po siya sa pinsan ko. Kay Kapitan Ronald Murcia. So maya-maya pagbiyahe namin, mga 1 hour, mag-vlog po ako. So, at least excited ako dahil alam nyo, first time namin mag-uusap ng personal kasi nung una, magkikita-kita kami sa Butuan, yung umano po tayo. Hindi po kami nag-uusap dahil hindi pa po kami yan kilala. So, ngayon, dahil nandito na po talaga tayo sa passion po natin, yung pagpag-aalaga po ng manok natin dahil breeder po tayo. So, yan, malapit na po ako sa kanya. Feeling malapit yan kahit hindi pa nag-uusap. Okay? So, yan mga idol, puntahan na po natin. Tara. Nag-i-stop over kami, nagpagas para at least magpa-refill tayo ng gas para at least diretso-diretso po yung ano po natin. So, excited na po ako na makausap yung idol po natin na si Idol Galen Pacturan. Ngayon, may sukli. Tapos, may libre daw ako. May libre? Sabi mo, may libre. Oo, wala. Wala. So, dito po kami sa, anong tawag na gasoline station po ito? HKK. So, yan, nagpa-gas up po kami dito. Medyo bumaba po yung presyo ng diesel po ngayon. Is nasa 56 pesos, di ba? So, maraming salamat, boss. Magkano yun? Magkano? 4.5. Magkano? Tingnan mo muna. 2.5, 14. Di kulang pa ito. Tingnan mo. 400. Yan. Di ba? Tama. Salamat ha. Maraming salamat. So, ngayon ay pupunta na po tayo. Dandahan lang. 60, 70, 80 lang takbo natin. Para at least ano po tayo. So, yung misis ko pupunta sana, sasama sana sa akin, pero dahil may mga klase ng mga bata, so ako na lang. Tsaka yung breeder po natin, yung assistant breeder ko na si Gian, yan po ang nabibidyo sa atin. So okay po, sige po, pagdating doon, vlog na agad. Okay. Dito na po tayo mga idol sa Claver, yung boundary ng municipality of Higagit o Claver. Pakita mo yung signage nila. Yan. Sira kasi itong tulay, may bagong tulay. So, nagre-route po kami dito, road. Yan. Kita nyo na. So, tapos dito, mga lodi, kami ay dadaan muna sa palengke. Bili tayo ng pang-ihaw, bago
baboy, saka pangkilaw. So, at isa susurpresahin po natin yung bisita po natin na galing from Cagayan. Si Idol galing Baktura. Servisyohan po natin siya. So, okay, maya-maya, punta tayo doon sa public market ng Claver Municipality. Sige. So, malapit na po tayo sa public market ng Claver Municipality. Claver, o, tingnan nyo ang daan. Ang lapad po mga daan po nila. Alam nyo, ang Claver po ay isang mining industry po dito. So, mayaman po ito na lugar, mga idol. Yan, nandito na po tayo sa downtown po nila. Okay, papasok na po tayo sa palengke. Mayaman po ito na lugar. Nandito po mo yung mga mining dito. Yan. Yan po ang public market nila. Napakalinis po ang public market nila dito. Yan, no? Tingnan nyo. Yun. Pakita mo yung signage ng Claver. Yun. Claver Municipality Public Market. Yan. Punta tayo dyan. Pili po tayong karne. Sige po, sige. Kaya, labas. Buhay naman. Oh. Dito po si Manang. Panang. Oo. Si ate. Bili tayo ng pang-sugba. Sige, yes, sir. Meron po tayo po, pang-limpano, sir. Limpo. Pang-bili. Oh, pili pang ano natin, sugba. Sorry, ma'am. Priskang-priska, no? Talaga, sir. Yan. Nagpubata pa din yung card, sir. Bata pa. Ano pangalan ko na meet shop? Doon din, sir. Ha? Ito po. Yan. Doon. Pag napunta po kayo dito sa Municipality of Claver, Yes. bisita kayo sa ano yun? Dong and Lynch. Yan. Sir, mo yata po eh. Ha? Ikaw ba, sir, mo po, sir? Ano po ma'am? Well, mo po eh, yung... Hindi. Ako po si Absans Vlogger. Absans Game Farm. Wala na ba? Iba? Mataba kasi ini ba? Ayun, sir, ito, Oh. Ito, sir. Oh. Mga 3 kilos siguro ata. Ito, ha? Oh. Yan. Oh. Ngayon natin. 200 na lang? No. Bibigyan kayo, sir. Yan, may tawag na, ha? Bili tayo isda, mag-ihaw. O, magkano? Yung maliit lang. Hindi naman siguro yan. So, magkano lahat yan? 333, sir. 333, sige. 330 na lang, sir. Presko ba? Oh, dari, sir. Ang ganito ilaw. Baka hindi preska nang. Ito, ilaw, sir. Alam niyo mga idol, ako po yung parents ko taga rito sa Claver. Kaya nga, napunta po tayo dito. Yung ano po natin, yung pinsan ko ay kapitan na dito. Sabi ni Manong, yung matandang pinsan ko, mas matanda pa daw yung sa akin. Mas matanda pa ako sa kanya. Grabe ka naman, Manong. Oh. Huwag naman ganun. So, joke lang. So, nakilala kasi nila ako dahil yung mukha po namin parang mag-iisa lang. Isang bloodline lang talaga. Oo. So, maraming salamat, Nong. Sige, thank you. Dito na po ako sa pinsan ko. Ito po ay pamangkin ko na gwapo. Yan. Pwede pa punasan yung ano? Dahil baho kasi. Saan si Kuya? Karoon pa na saka. So, yan, nandito na po tayo sa area. Kakarating lang daw sila na galing pumapasyal. So, timing na timing. So, nagpabili po ako ng ano talaga. So, galing man tayo sa palengke. Yan, para pang pananghalian. So, yan, mamaya kausapin po natin. So, tayo iaakyat. Nandun na po yung mga manok niya sa cord. Pupuntahan na po natin siya. So, yung pinsan ko, nagsisisyon pa pala. So, dito na po tayo sa Manukan. Namunting Manukan. Yan. Ito po yung lugar sa pinsan ko na Manukan. Sulong-solo, walang ano. Yung nag-house po, maraming gustong mag-house dito dahil may event. Sulong-solo po nila. Yan. Hindi po nagpapasok ng visitor yung pinsan ko. So, kausapin natin, maya-maya ngayon, malapit na natin ma-meet si kuya natin, Idol Pakturan.
Oh, dito na po tayo. Namimit ko na yung brad ko na si Kuya Galen Pakturan. Idol ng Mindanao. Yan oh, isang idol ng Mindanao. Dito po siya nag-house sa pinsan ko. Maraming gustong mag-house pero ito'y nakalakin para talaga sa kanya. Salamat ya, salamat ya. Di ba? So namimit ko na po talaga yung idol po namin sa Mindanao. Yan. Di na natin magsasabi kung ano, alam nyo na, ba't napadpad siya dito. Dahil stricto po talaga si YouTube, at saka si Mita, at saka si TikTok. So, disclaimer, no animals were harmed of the making of this video. So, yan po si Kuya Guwapo. Guwapo ang mga manok, guwapo ang mayari. Yan, di ba? Mana sa amo. Yan. Yan po ang idol po natin na si Kuya Galen Pakturan. So, ang dalawang bloodline na tatlo. Bruce Barnett, 5K, Caliber Hatch. Meron tayong gray. Caliber Hatch, meron green. Yan. Disclaimer, no animals were harmed the making of this video. Grabe ang tangkad ng 5K mo, kuya, no? Tangkad. Ito po ay Hoskins Gray ni Idol. Alam nyo, big event ng Davao, solo champion po siya. Solo champion ng ICAP. ICAP, oh. Pag gusto nyo umorder, andyan po sa screen yung number niya at saka Facebook account niya. Okay? So, wag na kayong mag-isip-isip pa. Order na po kayo sa kanya. Direct, wag sa akin dahil kung sa akin, tutubo ako. Meron na siya, nito. Bruce Barnett, meron ako. Kulit. Ngayon ko lang magagamit para sa National Born breeding season po natin. Yan. Yung nagpapahulugan, hantayin nyo yung Bruce Barnett ni Idol Galen Pakturan na galing po talaga direct from Bruce Barnett. Oo. Yan. Alam mo si Idol Pakturan na medyo mahihain pa. Parang someday somehow, mabablog na po yan. Sa YouTube. Paminsan-minsan lang siya, yung post-post lang. Pero ngayon, baka makikita nyo, vlogger na yan, TikToker na yan. Bahawa na ako sa'yo, kuya. Ngayon, paano tayo? Nagbili ako ng baboy, isda, so ihayin namin. Tamang-tama. Tamang-tama. Nag-uusap po kami dito sa accreditation. Ano yun? Accreditation. Oo. Ma-accredit po kami sa game foul, yun talagang may permit na makukuha na legal para maka-ship. Kaya nga ako nagproproseso na po tayo kasi kailangan talaga, sabi ni Kuya, na parang hindi naman left itong ganun talaga. So pag maganda kasi yan kasi parang natin yung prevent natin yung sakit din. Lalo sa farm safety tayo lahat. Yun. Hindi ka accreditation, hindi ka makaka-ship, hindi na-check yung manukan mo sa bae, mahirap yun. Baka may sakit. Like example ngayon, may bird flu tayo. Yun. Bird flu. Mag-spread ang sakit. Yun talaga ang pinaka-importante. Kaya nga ako, binisitahan na po ako nila ng So yung iba kasi dyan, umaasa po sa shipper. Pag nabulaga po yung shipper na walang dala na dokumento, so nako, yung alam niyo na, yung i-impound po nila yung mga game foul po na, at yung mga foul po natin, yung mga manok natin, wala talaga. Sayang, malaki ang gastos. Tapos nakabayad na po sa atin yung mga buyer natin. Nako, maganda kasi yan, for safe sa atin bayad din. Yan po. Na ikaw talaga na legal ka na nag-ship ng importante din yun. Yun talaga, Kaya nga po, sa industry, follow tayo sa ng government. Alam nyo kasi, this January magkuha na po talaga ako. So, ina-advisean ko po lahat ng mga breeder sa Mindanao. Siya ay nakakuha na, ako ay parating na. So, para safe naman yung manukan po natin, so, kukuha tayo dahil follow po tayo kung anong requirement sa gobyerno. Kasi para yung para sa atin lahat.
Yan, kukuha po talaga tayo. Lalong-lalo na po sa akin dahil nagpapahulugan po ako. At sa kay kuya, nagbibinta po ng manok. Dahil sa lakas po ng ano niya, ceiling niya, maraming, marami. Kahit nga ako patingi-tingi lang, pero kailangan talaga. Oo. Yan. Ay ako'y umaasa po ako sa mga naguhulog po sa atin. Yan. Meron mga walk-in tayo, pero ang problema, yung mga walk-in buyer po natin, wala na po mabili dahil ang pinaprioridad ko is yung naguhulog talaga. So, sa nag-walk-in, nang gusto ng cash, sorry po talaga sa inyo. Kung gusto nyo, mga idol, si Idol Galin Pakturan, talagang napakagaling na mga manok na ito. Kaya nga ako... Kung sila kuya, bubisita sa farm para makita talaga yung laman. No? Oo. Sa Claveria. Yun nga, pupunta ako doon someday. Dahil mag-iipon muna tayo. Di ba? Kailangan tayo mag-iipon. Sama mo si Kuya Ronald. Mag-iipon po ako ng dahil nakakuha na ako sa kanya ng bros. Gusto ko talaga pugi na magaling. Yan. Mana sa mo. Mana sa amo. Kagaya sa kanya. So, yan po. So, yan po ang pinupuntahan ko dito dahil advice po ng matagal na po si ilang taon ka na nag-breed? 25 years na. So, 25 years. Ako 3 years pa lang. Magpo 4 years pa lang. So, kailangan po talaga tayo ng mentor. Feeling close po kami na talaga dahil sa Fraternal Brothers of Eagles, nag-brad po kami. Tapos, yung passion niya sa compassion ko, ay parehas po kami. Di ba? So, nandito po kami sa industriya po ng passion po namin na mag-aalaga po ng manok. Okay? So, imagine, 25 years. 21 years ang agwat po namin sa, when it comes po sa, tawag nito, yung malayo ang tawag nito, experience. Yan. Grabe ang experience na po niya. Kaya nga, upside down. Ups and down. Yan. Kaya nga pag yung nag-umpisa po ako, marami po akong tinatanong na breeder kung paano bago talagang nag-umpisa. Kaya para hindi masayang yung gustong mag-umpisa, lalong-lalo na po sa mga tawag nito, mga OFW. Bago po kayo mag-umpisa dahil maraming nagtatanong sa atin. Alam mo kasi kuya, dami ng buyer mo ng mga OFW ano. So yung mga OFW advice, marami na yung advice. Bago kayo mag-breeding, hanap kayong lugar. Hanap kayong ng mabait na mga farm hand po natin. At saka, advice ko sa inyo, huwag niyong gutumin sila. Yun lang. Yun. Para dadami yung production ng manok nyo. Yan. Ang importante talaga, alagaan po natin, tauhan natin. Yan. Di ba ako, si GR, 2 taon na. Sobra na mag-2 taon. Kakabago lang po namin. Inalagaan ko siya. Tao ko kuya, 20 years. Yun nga, titingnan mo. So, yun lang po, yun po ang advice po natin. Chicken talk po ito eh. Kasi, gusto ko talagang puntahan siya dito. Na nakakataon din na napadpad siya dito. Bakit napadpad? Alam nyo na. Di ba? Dahil bawal siya kahit sa YouTube. Dahil yung guidelines po talaga nila, bawal, pag bawal. So yan po, nakikinig po ako sa mga advice niya. Saka, sometimes, anong maganda, iparis ganito. Dahil baguhan pa tayo. Kahit ako baguhan, medyo meron naman. Ayun, advance ka na. Advance, di ba? Marami ka na kaibigan na mga na talaga experience na sa bungero. Dahil alam nyo mga kapatid dyan, yung mga kapasyon po natin, ganito, hindi po kami nagtuturo, lalong-lalo na po sa mga vlogger, yung mga maliit na vlogger, alam nyo, mga experience niyan, meron din silang na wala kami sa kanilang kaalaman. So, kailangan po talaga pag-iipunin po natin yung mga idea po when it comes po sa pag-aalaga po ng manok natin. Yan. Kasi, alam nyo, yung iba nga, bumibili na lang dahil mahirap talaga magpag-grow ng egg, sisiw to stags na yung healthy. Ang hirap talaga, lalong-lalo na po sa place po namin dito.
sa Surigao del Norte, Caraga Region. Ang lugar po namin dito sinatawag ni Idol Randolph Plaza, wet, 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 wet. Yun talaga. Yun talaga ang ano dito, yung tawag dito, yung area po namin. Kaya ngayon, no, umuulan. December na. Minsan, umiinit. Kaya, hirap. Pag wala kang experience, yung nag-uumpisa dyan, kailangan, bago muna tayo, talagang mag-study muna, bago biglang magmanok. Tama, kasi magastos magmanok. Oo, magastos. Yan. Kaya nga yung iba dyan, yung mga, di natin ano, yung mga si Dato Hangyo, yung Dato Tawad. Ano tawag? Oh, Datong Tawad ba? Yung nagtatawad ba? Magkano presyo? Pwede ba? Ganito? Si Mr. Dato Tawad. Dahil alam mo dito sa Surigao, dahil maraming mga tribo dito. Mga Dato. Kaya nga sinasabi ko, si Mr. Dato Tawad. Huwag na kayong tumatawad dahil malaki po ang gastos po ng pagmamanok po talaga. Mahal materyales. Yan. Mahal na patuka. Yan. Ay, yung sweldo ng mga tauhan natin, hindi na po natin binabarat. Yan. Binibigyan po natin sila ng incentives. 'Di ba? Yung pagkain nila, tayo po ay sumasagot. 'Di ba? Hindi naman natin sila pinapakain ng mga tuyo-tuyo lang. Kinakailangan makakain sila. Kung masarap ang pagkain ng manok, masarap din ang pagkain nila. 'Di ba? Para healthy yung manok natin, healthy din yung mga tauhan natin. 'Di ba? 'Di ba? Yung mga tauhan natin, nananalangin yan pag ang pag ang amo nila ay mabuti. Yan, mabait. Yan. Pero kung ano ka lang, pag nagmamano ka lang ng parang ang tawag nun, yung nasuya. Parang gaya-gaya. Inggit lang, huwag ka na lang magmanok. Kasi bago tayo magmanok, study muna kung paano. Oo. Tapos, magkano ang gagastusin? Pag hindi mo kaya or hindi kaya ng budget natin, huwag ka na lang magmanok. Dahil pag umpisa po talaga ng manok ay talagang matindi. Kailangan may lugar ka na maayos. Oh. Pag wala kang lugar na maayos, konti lang. Mag-breeding, konti lang. Oh, yan. So, yung mga vlogger na nagpapahulugan, maraming salamat sa inyo. At saka kay Idol Sabong Pinas, ikaw talaga ang pinaka-idol namin sa sa pagpapahulugan. Talagang maraming salamat dahil kung hindi ikaw ay nag-vlog na sa pagpapahulugan, hindi ako gumagaya sa iyo. So maraming salamat po Idol Sabong Pinas. Dahil sa iyo, marami na kami. 100 na plus siguro kami nagpapahulugan. Oo, ang dami na. Marami na nagano sa akin ng nagpapahulugan. Oo. Oo. Hindi pa baka. Oo. Pero mas maganda. Usap tayo mamaya, kuya. Di ba? Oo, usap tayo mamaya. Kasi si kuya, alam nyo, yung manok niya, talagang medyo mataas po talaga. Yung pollets niya is 15,000. Yung brood cap niya is 25,000. Yun po ang yung tryo, 55 po. Yan. Kahit anong bloodline. Yes. Walang limit sa bloodline. So wag na kayong mag-isip dyan. Kuha po kayo ng materialis sa kanya dahil magaling, gwapo, mana sa may-ari. Yung mga manok niya, tunay yan, tunay. Kakabago lang po niya nag-champion sa Araw ng Davao. So, yan, mga idol. So, mamaya, kahit pagkain namin, i-vlog ko. Mabuhay. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Kinilaw sa Surigao, pusit. Inihaw na baboy. Isda. Oh, yan. Ang talap-talap, calap-calap. Calap-calap kuya. Pare kang kuya Paul. Mga idol, mga ka-SBCC, andito po si Idol Galen Pakturan. Someday, somehow, magiging member na po siya ng Surigao Breeders and Cuckers Club. Sir, kuya, message ka muna sa mga membro natin at saka mga board of directors at saka opisyalis po ng Surigao Breeders and Cuckers Club. Binabati ko kayo ng congratulations sa Breeders, Surigao Breeders and Cuckers Club. Surigao Breeders and Cuckers Club.
Binabati ko kayo sa successful na event ninyo at coming derbies ninyo. Hopefully na tuloy-tuloy ang ninyo, ang pa-derbies ninyo, at si Kuya maganda ang dumala sa association ninyo. Baka someday magpabanding din kami sa inyo para makasali din kami, makabisita-bisita din kami dito sa Surigao. So hopefully, atabayanan natin ang natin, yung mga kaibigan natin, anyayahan natin dun sa Claveria o sa Cagayan de Oro ang gustong magpa-member sa legit na association nila. Maganda daw ang papalakad talaga nila ng pag-derby nila. Talagang mahigpit ang screening nila. Yan naman talaga ang maganda sa association, na transparent talaga para tumagal talaga ang association ninyo. Maraming salamat, Kuya. Thank you, Kuya. Thank you. So, mga idol, yan po ang po namin. Pagkita po ni Idol Galin, ay ako'y nagmamadali po kasi hindi ko na close sa kanya yung natin, vlogging po natin. So, ngayon ay pauwi na po tayo dahil may tawag sa trabaho. So, kailangan na makauwi na tayo dahil magbibiyahe pa tayo na 1 oras. So yun lang po mga idol, si Idol Galin Pacturan din ay parang magpapahulugan na. Yan, abangan nyo, si Idol Galin Pacturan magpapahulugan na po yan. Sa this coming year early bird, sabi niya, mahabol pa. So yan lang po. Wag nating kalimutan mag-ingat, wag nating kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo, lagay natin sa isipan, sa puso po natin si Jesus Christ po mga idol. God bless us all. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po.